Nasaan ba ako? Bakit madilim? Nasaan ba ang liwanag? Saan ba ako tutungo? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Tatay, yung salamin. Nakakatakot. Ayoko nun. Sa'yo na lang. Nak, ano ka ba? Salamin lang yan. Bakit ka matatakot? Tsaka akala ko ba gusto mo ng malaking salamin? Ayun na. Buti nga't nakita ko yan. Sakto. Nabasag ang salamin mo. Tatay, nakakatakot naman kasi parang may aswang sa salamin. Nak, hindi totoo yung mga aswang na yan. Tatay, may nakita ko na nakatayo sa likod ko kanina nung nagsasalamin ako. Tapos, kinikilabutan ako sa paligid ko. Noah, nak, gutom lang yan. Ikaw talagang bata ka. Binata ka na pero ang isip mo, ang 7 taong gulang pa din. Masyado ka pa ding matatakotin. Tatay naman eh. Basta, ayoko nang sa salamin na yan. Ilabas mo na yan mamaya sa silid ko. Baka bangungutin talaga ako. Ay, nako ang anak ko. Napakalaking duwag mo anak. Dapat di ka na natatakot sa mga katang-isip na yan. Sayang ang titi mo. Malaki pa naman yan. Kaya lang duwag ka. Tatay naman eh. Basta. Ayoko na nung salamin na yan. Oo na. Sige na. Ay nako. Ang kulit. Kumain na tayo. Kaya ito. Kumain na kami ni tatay. At matapos makakain, nagugas na ako ng mga kinainan. Tapos eto, maliligo na ako. Habang nasa banyo ako, iniisip ko pa din yung salamin na yun. Nakakatakot kasi. Kapag di talaga nilabas ni tati sa silid ko malaking salamin na yun, ako, susunugin ko yun. Kaya nung matapos ako maligo, eto, diretso na ako sa silid ko. Kaya lang nadaanan ko yung salamin dito sa kusina. Kinilabutan na naman ako. Pakiramdam ko kasi may nakatingin sa akin. Grabe talaga. Tumitindig talaga ang mga balahibo ko. Kaya nung makapasok ako sa silid ko, hindi na ako lumabas at natulog na ako kaagad. Isang mahaba at masarap na tulog. Ang sarap. Ang lamig kasi ng pakiramdam ko. Kaya lang, pagmulat ko ng mga mata ko, kinilabutan na naman ako. Kasi naman yung salamin, nasa loob na naman ng silid ko. Bumangon ako kaagad tapos hinanap ko kaagad si tatay. At ayun, nakita ko siya sa labas na nagwawalis ng mga dahon. Kaya eto, nilapitan ko kaagad si tatay. Nakakainis eh. Bakit ba kasi niya binalik sa silid ko yung salamin na yun? Tatay, yung salamin, nasa silid ko na naman. Bakit mo ba pinasok sa silid ko yun? Anak, teka, kalmahan mo lang. Ano bang sinasabi mo? Kasi nung magising ako nasa silid mo na ang salamin na yun. Tatay naman eh. Hindi ako nagbibiro. Susunugin ko talaga yung kapag pinasok mo ulit sa silid ko. Kaya ito, iniwan ko na si tate at bumalik na ako sa silid ko. At hinila ko na ang salamin papalabas ng silid ko. Kinikilabutan talaga ako sa salamin na yun. Kaya ito, pumasok na ulit ako sa silid ko.
at nahiga na muna ako. Iniisip ko yung salamin. Nakakatakot eh. Saan ba kasi galing yun? Ay naku, nakaka-stress talaga. Kaya ito, ipinikit ko na muna ang mga mata ko. Hindi pa man ako nagtatagal na nakapikit. Tinatawag na ako ni tatay. Kakain na daw na umagahan. Kaya ito, binuksan ko na ang mga mata ko. At pagbangon ko, kinilabutan na naman ako. Kasi naman, yung salamin, nasa silid ko na naman. Napatakbo na lang talaga ako sa labas, diretso kay tatay. Oh, nak, may problema ba? Hulaan ko, yung salamin na naman ba? Tatay, ibalik mo na yun sa binilihan mo. Hindi ko na kaya. Nak, ang OA mo masyado. Ayusin mo nga yung tsura mo. Napakapangit mo ngayon. Hindi ka pa siguro naharap sa salamin. Tatay naman eh. Ayoko ng salamin na yun. Susunugin ko talaga yan. Nak, naka ba? Magandang salamin na yan. Swerte daw sabi nung binilihan ko. Tsaka anak, mahal mo ba ako? Opo tatay. Mahal kita. Hey, nak. Kung mahal mo ako, bakit gusto mong sunugin ang regalo ko sa'yo? Naku, eto na naman si tatay. Nag-iinarte na naman. Kaya di na ako mangungulit. Sa umagang to, nahirapan talaga ako. Hindi pa talaga ako nagsasalamin. At eto, nasa sala lang ako ng bahay namin. At ilang saglit pa, dumating ng best friend ko. Tinawagan ko kasi siya kasi aalis si tatay. Wala akong kasama eh. Nakakatakot yung salamin. James, buti dumating ka na. May papakita ko sa'yo. Kaya ito, dinala ko kagad ang best friend ko sa silid ko. Noah, teka, nakita ko na yan. Alam kong malaki yan kaya di na kailangan. James naman eh, hindi itong alaga kong papakita ko. Tingnan mo tong salamin. Grabe Noah, ang ganda. Parang sa sinaunang panahon pa to ah. Tsaka, ang cute ko sa salamin na to. James, anong nararamdaman mo kapag nakatingin ka sa salamin? Wala naman Noah. Masaya lang. Gusto ko din ng ganito. Tsaka, makikiinom nga muna ako ng tubig. Nauuhaw ako eh. Kaya ito, iniwan muna ako saglit ni James. Habang nasa labas siya ng silid ko, ako naman ito. Sinubukan kong umarap sa salamin. Kinakabahan ako kasi baka may makita na naman ako. Pero susubukan ko lang ulit. Kaya ito, pagharap ko sa salamin, takot na takot talaga ako. Baka may makita ako eh. Pero sa paglipas ng mga sandali, wala naman nagpakita. Kaya ito, kahit paano eh, nawala ang kaba ko. Kaya lang pagtalikod ko sa salamin, nagulat ako bigla kasi naman. Doon sa kama ko, may nakaupo sa gilid. Tapos, nakatingin siya sa akin habang nakangiti. Natulala na lang talaga ako tapos nagsalita pa siya ng ganito. Nakikita mo ako? Tulungan mo naman ako. Sino siya? Bakit ako? Sino bang lalaking to na tila ba kaluluwang naliligaw na napadpad dito sa bahay namin? Pero teka, totoo ba to?
Baka panaginip lang. Kasi hindi totoo ang mga multo.